Okay, so timer starts now. Maraming salamat Brother Jerry Laig at sinundan lang natin yung mga referensya niya at nakita natin na yung isa sa mga author nitong Proof of the Gospel by Eusebius of Caesarea, ang author pala nito ay si Allen Morton, isang member sa Parkview Baptist Church. Kaya nga, sinundan natin siya, kaya pala in line sa kanilang interpretation. Dahil yung pagbasa nila sa statement ni Saint Eusebius ay accommodated sense. Pero na silang doktrina at humanap lang sila ng mga church fathers na nanaayon sa kanilang unawa. Pero binasa natin, tinanong siya, ano ba yung naunawaan mo sa term wasn't? So hindi na niya sinagot ng direkta dahil pinutol niya yung buong buo. Atin mo nang babasahin ulit, Brother Jando, yung pinakita natin. So sinundan lang natin ang mahal nating kapatid. Kaya sa mga pamaraan ito, makikita natin na hindi niya binasa ng buo. Sabi dito, so the daily Eucharist is a participation in Christ's perfect sacrifice. Just imagine, it is a participation of His sacrifice. It is a literal sense. But not a re-sacrifice of Christ. Ito ang kahulugan niya. Yung tinapay, yung alak, ang kanyang mga accidents, nandyan pa rin. Pero yung substance, it is literal na substance sa katawan ng ating Panginoon. Substance sa dugo ng ating Panginoon. At hindi niya pinatuloy. And he notes that we Christians don't need to fall upon the first beggarly elements which are mere symbols. Hindi lang mere symbols. Hindi tayo ma-fall sa mere symbols lang. Clearly, pinalinaw pa niya, Brother Jerry. Makinig ka. Clearly. Then, his understanding of the Eucharist wasn't. Nandito na. Wasn't that it was a mere symbol. Hindi talaga mere symbol, kapatid. Patuloy, the view of the Lord's Supper that some Protestants take, that it's simply symbolic, a reminder of the true sacrifice, is a mirror image of what Eusebius described as now worthless in the first paragraph. So hindi talaga katulad sa inyong nasa isipan, Brother Jerry, na kung magbasa ka ng document ng simbahan, kumplituhin mo para makita at malinaw. Ngayon lang ako nakabasa nito. So, mga kapatid, kapag merong bagong document, atin i-contextualize para makita natin ang buong buo. Mahirap yan, kukuha lang ikaw ng isang linya at mag-interpret ka na ng maraming opinion. Yan po ang nangyari sa ating mahal na kapatid. Accommodated sense of interpreting the Bible. It is not the real intention of the author, but it is his own opinion being attributed to the church father. Isa lang church father ang kanyang kinuha. No? Bakit niya kinuha yung pinakamalapit? Si St. Ignatius. Ating babasahin, Brother John, no? Talaga itong ating mahal na kapatid, no? Pili-pili lang ng mga church fathers. So dito natin makikita na paiwas ang ating mahal na kapatid sa katotohanan. They abstain from the Eucharist. St. Ignatius of Antioch, siya po ay disipulo ni St. John. They abstain from the Eucharist and from prayer. Bakit hindi sila nakasali sa Eucharist, communion, sa panalangin? Because they confess not. They never confess. Ano po ba yung hindi nila kino-confess? That the Eucharist to be the flesh of our Savior, Jesus Christ. At pinakita ko na kanina, mga kapatid, na ang salita mismo ni Kristo nagsasabi, this is my body. Sabi ni San Mateo, this is my body. Sabi ni San Marcos, this is my body. Sabi ni San Lucas, this is my body. Sabi ni San Pablo, this is a sharing of the body of Christ. Literal po yun. At pinatunayan na sa mga scientists. Hindi basta-basta yun. So, opinion versus reality ito. No. Reality is better than opinion. Reality is better than idea, sabi ni Papa Francisco. No, sabi niya, pagdating niya dito sa Pilipinas, reality is greater than idea. Brother Jerry Laig, reality is greater than idea. Therefore, dahil dala ko ang reality,
mas nanalo ang katotohanan na dala natin. God bless.